A day in my life dito sa Canada. Hi, it's me again, Sweet. Ngayong araw, pumunta nga tayo dito sa Sugar Beach dahil merong Festival of Flavors. Long weekend festival pala ito from Saturday, Sunday, and Monday. Nung Monday kasi ay Victoria Day holiday dito sa Canada. Kaya nung dumating tayo dito, hindi na talaga ako na-surprise na maraming tao dahil nga walang trabaho. At bumungad nga agad sa atin itong nakakaakit na Filipino barbecue. Alam nyo, dahil diverse ang Canada, dito makakatikim talaga tayo ng different cuisine from different parts of the world. Nakakatuwa, no? Isa talaga to sa sobrang exciting na experience dito sa Canada. Dahil makakatikim tayo ng different food from different cultures. Para lang tayong nagpo-food trip around the globe na hindi na kailangang umalis pa sa Canada. So, merong Colombian empanadas, merong Caribbean, Korean, Japanese, Persian, at marami pa. Mga alas 12 na nga pala tayo pumunta dito dahil nagtrabaho pa ako kinaumagahan. Akala nyo ha, pagala-gala lang ako, wala akong ginagawa? Pero kahit busy tayo, isingit pa rin natin ang gumala para makapag-vlog tayo. Sayang naman ang 50 cents na sahod ni Meta. So, nag-ikot-ikot muna tayo dito para magtingin-tingin kung ano yung mga binibenta nila. So, kung naitatanong nyo kung gutom na ba ako, oo, kanina pa ako gutom. Pero unahin ko muna tong curiosity ko. Tinitiis ko na lang muna dahil gusto kong malibot ang lugar na to. Dahil alam nyo, maniwala man kayo o sa hindi, mag 3 years na ako dito sa Toronto pero first time ko pa lang nakapunta dito sa Sugar Beach. At parang gusto ko tuloy tikman ang buhangin, baka matamis kaya tinatawag na Sugar Beach. Habang naglalakad nga tayo at tinitingnan itong mga food vendor, merong isang nakakaakit talaga ang amoy. Kaya dali-dali agad akong pumila dito. Grabe talaga to, sobrang sarap ng amoy. Alam mo yung kahit ang layo-layo mo na, para kang tinatawag pabalik. At finally, na-try na nga natin Char OA. Dahil sa totoo lang, sobrang paborito ko talaga to. Every time merong food event dito sa Toronto, isa talaga to sa pinaka palagi kong binibili. Yes, ganyan ako ka-addict sa squid na to. Isang tikim mo lang, para ka nang nasa Squid Game. Ha, walay. Ang binilhan pala natin ngayon ay isang Filipino na store at para sa akin mas lalo siyang sumarap dahil ang sauce niya ay Filipino barbecue. Oops, pumesto lang ako dito ha, hindi ako ang naghiyos kang teddy bear. Hayaan nyo lang siya, pagod lang siguro sa buhay. At nag-order din tayo doon sa Filipino food ng siomai. Pero sa totoo lang, hindi talaga ako kumakain ng siomai. Pero ito, grabe, sobrang sarap. I-rate ko ito ng 10/10. At finally, nag-open na nga ang Wilson's Lechon House. Ito nga ang isa sa ating pinakahinihintay. Dahil nung pumunta tayo dito kanina, ay sirado pa. At after natin kumain ng squid at siomai, saktong-sakto nag-open agad sila. Kaya pumila na agad tayo dahil right after pag-open nila, ang haba na agad ng pila. At dito nga tayo pumesto sa may lake banda dahil ito lang yung nakita ko na may available na pwedeng upuan. Ang sarap nga ng pagkaluto ng lechon na to, sobrang crispy ng panit at sakto lang talaga yung lasa, hindi maalat at hindi din matabang. Sobrang daming gang iba't ibang lahi na pumila doon kanina para i-try itong lechon. At ito nga ang view natin habang kumakain. Ang sarap talaga sa feeling habang tinitingnan itong mga ibon, sobrang nakakawala ng pagod. Alam nyo, nakakainis. Sobrang tagal ko talagang matapos kumain. Tingnan nyo, kanina pa tapos ang partner ko. So lumipat nga tayo ng pwesto dahil sobrang nilalamig ako doon sa gilid ng lake. Sobrang nanginginig na ako dahil baka abutan pa ako ng 5 oras bago matapos kumain. So nakapwesto na tayo kaya ituloy ulit ang laban. Pero hindi ko na nga kayang kainin dahil sobrang busog ko na talaga kaya buti na lang meron tayong kasama na taga-ubos. At ayoko din kasi na magtapon ng pagkain, sobrang nasasayangan ako. At dahil tapos na nga tayong kumain, so ngayon, dito na naman tayo pumila sa dessert.
Ang pinakagusto ko sana talaga na i-order ay yung Date in Dubai na flavor kaso hindi siya available. Kaya nag-order na lang tayo ng Biscoff at yung Obi. At nag-order din tayo ng drinks na matcha at Obi. Saktong-sakto dahil nag-crave ako ng matcha at Obi. So at least combined na ang favorite natin na flavor. At ngayon, tinitingnan ko nga kung paano nila ginawa ang dessert. Baka pwede ko siyang makopya at gawin kong business sa Pilipinas. Magandang business idea din to ha, lalong-lalo na may mga nagko-comment sa atin na pinapauwi na ako sa Pilipinas. Kayo ha, hayaan niyo muna akong mag-enjoy dito sa Canada. Masyado niyo naman akong minamadali. Nag-i-enjoy pa nga sa gala ang tao, pinapauwi niyo na, bad yan. So overall, sobrang sarap ng mga in-order natin ngayon na food. Ma-rate ko siya ng 10/10. Pero sobrang sakit sa bulsa. Ma-rate ko din siya ng 0/100. So nabusog ang tiyan, pero napas mo pod ang bulsa.